Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon mayong adlaw niyata sa atong tulumanon katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest esse deternum qui non subist veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Way pangatarungan nga mulungtad kung wa sa kamaturan, ipasukan. Maigsoon nga itong ginuumingon pabilin mo sa akong mga pulong. Nga akong mga pulong kamatuuran, o kini makaluwas kaninyo. San Juan, Kapitulo 8, versikulo 31-32. Maigsoon, nagdapit kami kaninyo ng atong tulumanon, atong katinaawan sa pagtuong Katoliko. Dini sa Cebu Catholic Television Network, atong yukbo o pagtahod sa atong Pangulo o Presidente sa CCTN, nga mo si Brad Dodong Limsua, o sa kanaila nga diligent speaker sa Catholic Charismatic sa different places ngayang giduaw, Bisayag, Mindanao, o Sigawas, o giangop siya kay kanunay matulunanon. Kanunay nga dunay base sa balaang kasulatan ang iyang mga pagpaambit na Dodong Limsua. Salamat kayo. Salamat sa taas atong Arsobispo, iyang Ekselensya, si Archbishop Alberto Uy, nga nabantog kay siyang maymay, mga mugbong, mga pulong sa kaalam, nga nganlan og sayings that shall not die. Ang mga balaang mga panultihon, nga walay katapusan. Mao nang iyang ipaambit nga tos mga tao, kanato, og mapasalamaton ta sa kakugi sa atong Arsobispo Alberto Uy, watod gyud sa lain-laing mga dapit, labi nagdunay mga katalagman. Mudo siya andam sa pagpaminaw o pagtabang sa nagkinahanglan. Salamat sa taas sa atong Arsobispo kanhi, si Jose Sirio Pia Palma. Salamat na ganiya pa sa Cebu, katabang gyapon siya. Abag gyapon siya sa Arsobispo sa Cebu, Alberto Uy. Atong pasalamat sa mga pari o sa mga Catholic faith defenders nga katag sa laing dapit sa itong nasod nga naninguha pagtuon sa mga panudlo doktrina sa Iglesia Katolika o sa mga matulunanon kayong taming sa pagtuo nga mao ang balaang pulong sa Dios. Nya karon niya uban nato sa akong diya si Brad Rudy Racasa nga nabantog nga mao'y Master of Biblical Contradictions. Yan niya sa John Purka, sa mga sharer sa Catholic Faith. Ato na yung paminahon si Brad Rudy Racasa. Salamat Batsok, og mayang hapon sa tanan natong mga televiewers kutob sa maabot ni ining Maong Sibya, labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gokong, o ni Genesis, Veronica, and Miri Lacasa.
maayong paglantaw natong tanan. Aritas kasulatan bansok sa buhat 10:34. Peter began to speak. I now realize that it is true that God treat everyone on the same basis. Si San Pedro miingon, karon naila ko na nga ang Dios walay pinalabi. Buhat 10:34, ang Dios walay pinalabi. Sa Esdras 7:24, God said, you are forbidden to collect any taxes from the priest or any else connected with this temple. Mingon ang Ginoo, kinahanglan nga masayran ninyo, nga gidid-an ko kamo sa pagkubrag buhi sa mga pari ug sa mga nag-alagad sa templo sa Dios. Esdras 7:24, klaro kayo gidid-an ko kamo pagkubrag buhi sa mga pari. Sa 2 Kronikas 24:9, sa maayong balita, Biblia nagkadayon. Gipahibalo ang tanan nga nagpuyo sa Juda ug ang nagpuyo sa Jerusalem nga kinahanglan magdala silang buhis alang sa Ginoo nga gipangayo ni Moses. Unsa man ni Bradsuk sa Esdras 7:24, gidid-an pagdala buhis. Karon kinahanglan magdala na sa buhis. Wa kani makasumpaki Bradsuk ang Esdras 7:24 ug 2 Kronikas 24:9. Paliho ko na kung patin-aw ni Bradsuk. Salamat kay Brad Rodi sa imong mayong pangutana. Sa duha ka tekstos sa Biblia, sa 2 Kronikas 24:9, giagdaw gisugo nga mga lumulupyo kinahanglan gyud muhatag og buhis. Samtang nga sa Esdras 7:24, naingon naman nga ayaw pangubrag buhis sa mga pare. Nagkasumpake ba ni? Wa ni magkasumpake. Kay ang mga saserdote kon mga pare kaniadto sa panahon sa Old Testament, ang mga pare narali sa hutong sa kaliwat ni Levi. Ang idang tanan nga mga anak nga lalaki ni Levi, himuon yun nga pare. Sa kasamtangan sa ilang panahon na ilang nga si Levi usa ka very religious, usa ka matinuhanon, o may gugmaon kayo sa pagtuon sa Sagrada Escritura sa Old Testament. Muna nga, ang iyang mga anak nga lalaki, himuon nga pare sa templo Judaism religion. O niya ang ilang buluhaton sa mga pare, focus gyud sa tibuok nilang adlaw, simana, sa pagtuon kanunay sa balaang kasulatan. Aron maandam sila sa matag adlaw o kausap sa simana nga magwali sila, lantip, unodnon, o balaanon ang ilang wali. Kay gikan gyud sa Sagrada Escritura sa Old Testament, sa libro sa Panultihon, libro sa Ecclesiastes, libro sa Salmos, daghan kay mga pagtulunan. Pero doon ay kondisyon nga kining ilang focus sa tibuok nilang kinabuhi pag-alagad sa templo, pag-alagad sa Dios. Dili sila makaapil og negosyo. Dili sila kapanugo nga dalay yuta nga tikara na yang atong ang abot niya na bahino na to. Was la tugti niya na. Sabi sa unsang panginabuhi, sud ragyod sa templo. Mao na dunay balaod sa nga sacerdotal laws nga kining mga pare kaliwat ni Levi dili patrabahoon bisag unsa, gawas sa mga buluhaton, pagtuon, pagampo. Yang uban nila ni anak doon ay mga kantura, mga singers. Gamit sa sila mga nandang patunog. Busa ang mga tao sa kaliwat ni Levi, ang ikapulo konjismos ihatag gayon kanila. Maunay sweldo lugar sa mga pare. Kaya mga pare sa kaniadto, mga minyo man doon na sila pamilya, na sila kagasto. Morang gididaan ang mga
tao sa gobyerno pagpaningil o nga natong taxes, buhis ngadto sa mga pare nga libihanon. Pero ang naandan nga mga tao na ay kaumahan ay mga negosyo na uban pa nga trabaho, doon na sila 10% ngay hatag sa simbahan. Pero sila sa mutuman jud sa hustong bayad sa huwes ngadto sa gobyerno. Kaya ras bagong tugon, mabasa yun na nato, nga walay pamunuan kung gobyerno nga walay nagtukod. Tinukod gina sa Dios. Kung sa tahura ang gobyerno, ug bayad mong buhis. Nana sa Roma 13, versikulo 1. Na sunod na nila, ikas na ang tungod. Nga doon ay buhis. Pero doon na ba niya pinagsumpake? Wa. Kaya ang pasabot dito sa Sirac, Isdas Road, City 24, mga pare man to. Nga doon na sila binding an obligation for the whole week celebration of worship the people. Ya, ang madawat na nila nga silbi ilang sildo, kanang ikanapulo alang sa mga libihanon nga pare. Mo sa dili sila pangayo ang buhis. Mao na ato katubag sa may pangutana ni Brother Rodney Racasa. Pwede sa atong panahon sa mga pare sa Roman Catholics, gidid an din padawa di sila pangayo ang buhis. Unless kanang pare adunay eskwelahan ba nga private schools, niya dunay bayad, nadadagang mga estudyante, pangayo ang buhis na. Kaya negosyo naman na. Pero priest sa iyang pagkapare, nga nagbuhat lang sa tulumanos pagkapare, dili sila pangayo ang buhis. Di mo gyapon sa atong panahon. O salamat kayo, Brother Rodney, sa imong mayong pangutana. Atong pambinahon si John Porca. Salamat, Brad Chok. Mayong gabi, mayong hapon sa maabot. Labi na diya sa Maasin City. Sa atong amigo diya, si Bishop Precioso Cantillas, o si Brad Julius Obos, o si Brad Dudoy. Labi na si sa baybay, si Father Dexter, o si Father Timothy Porcasiga. Maayong hapon sa inyong paglantaw. Ang pangutana, Brad Chok, nag-ingon din nga ang Diyos nagbasol. Ang Diyos nagbasol suma sa 1 Hari 15:35. Busa ang Diyos sa mga tao masayop di ay dili ba palihog kog patinaw ni Brad Chok. Sayop di ang Diyos kay Sa libro sa Números 23, nag-ingon nga ang Diyos dili tao. O dili siya magbasol ang Diyos kay dili siya masayop. Muna nga ang kahimtang sa iyang kahimtang nga magkagagahom sa tanan, malamon sa tanan, so dili na magbasol kay di siya masayop. Ang tao rin may masayop. Pero nga naman nga ato mang mabasa nga matod pa nga ang sa gibasa ni Brad John Porca sa 1 Hari 15:33, ngayon nga nagbasol ang Dios. Sa lain bahin nag-ingon nagbasol ang Dios nga gihimo niya nga hari si Saul. Nagbasol siya. Kay nga maong hari nagahimog kadautan, kahimog magkalapasan, kahimog mapanglupig sa mga tao. Nagahipos og daghang mga babae alang sa ilang tawhanon nga kalipay. Busa ang Diyos adunay ginganlan nato nga na nag-anthropomorphism. Usa man ang anthropomorphism? Usa ka duha na ka pulong. Anthros meaning man. Anthropomorphism for me, anthropomorphism, the deeds or action. Sa ato pa tawhanon nga buhat, tawhanon nga aksyon. O nang nga lang anthropomorphism. Nga sa ato pang ang buhat o pulong sa tao atong gipahid nga to sa Dios. Pero dili na tukma og angay kay dili man na mahimo kay ang Dios dili man masayop. Usaon sa mga kahulugan niya nang ingon nga ang Dios nagbasol nga gihimo niyang hari si Saul. Ang plain nga meaning ana, wala siya kay mot sa Dios. Dili kay nagbasol ang Dios, kay ang Dios di man masayop.
Mao na nga natong anthropomorphism. Nga ampo nga pagbasol atong gipahamtang sa Dios. Bisan siya siyang pagkasiya, dili man masayop. O kay dili masayop, di siya magbasol. O sa ampong pagbasol nga nagbasol ang Dios, dili na sabton nga nasayop siya. Ang meaning ana anthropomorphism nga sa libro sa Sidrak. Yes, doon na ito yung gilisgutan sa Brad Rudy. Nga nag-ingon dito nga nasa Isra siya nasa isgutan Rudy. Isya sing versikulo 20 nga nag-ingon nga siya way ang Diyos di ay dakong kumbira ug mikaon siya. Anthropomorphism na because God is spirit. 1:4:24. Dili siya mukaon, dili siya muinom kay Diyos man na. Muna nga na ang buhat ug lihok sa tao atong gipahamtang sa Dios. Muna nga anthropomorphism. So ang tawhanon nga lihok nato atong dapat nato sa Dios. Nga gingon nga ang Dios nagbasol, dili siya magbasol kay siya Dios man. Di ba siya masayop? So nga nag-anthropomorphism. Tawhanong hiyas, tawhanong buhat atong gipahid ngadto sa Dios. Pero wa na may tabo kaniya. So mo na katoy katubag sa may pangutana ni Brad John Porca. Balik ta Brad Rudy. Salamat po sa Bansok o maayong hapon sa tanan ginatong mga listeners ng atong programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Labi na gyud sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni P. Villamor, Jocelyn Cañete ug ni Evelyn Racasa. Maayong pagpaminaw kanatong tanan. Aritas kasulatan Bansok sa Isaias 45:7. I form the light and create darkness. I make peace and create evil. I, the Lord, do all these things. Nag-ingon ang Ginoo, gimugna ko ang kahayag o gibuhat ko ang kangitngit. Gihimo ko ang kalinaw o gibuhat ko ang dautan. Ako ang Ginoo mo'y naghimo niining tanan. Isaias 45:7, gibuhat sa Dios ang maayog ang dautan. Gipadayag 20, tudling 10, then the devil who deceived them was thrown into the lake of fire, and they will be tormented day and night forever and ever. Sa Binisaya pa, ang yawa nga naglimbong kanila, gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ug didto sakiton sila adlaw ug gabi hangtod sa kahangturan. Gipadayag 20, tudling 10, ang yawa gitambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ug klaro kayo, sakiton sila hangtod sa kahangturan. Sa 1 Pedro 5:8, sa may balita, Biblia na kanayon, pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway mao ang yawa, naglibot-libot kaninyo, sama sa liyon nga nangitag tukbunon. Kung pangutana ani Bansok, unsa man ning Biblia Bansok sa gipadayag 20 gitambog ni Slinaw kalayo niya, naglibot-libot naman hinuni nangitag tukbunon. Unsa man ning kuana Bansok hitabua, paliw ko na kupatin awan ni Bansok. Mao na Rod. Nga importante kay lagi mabasa sa Biblia ka kung atong tutukan suway paghunahuna nagsumpak gyud. Nga naman kay sa pinadayag 20 versikulo 10 na iyon na Ginoo nga ang yawa o Satanas ug kadtong mga dawtan makasasala gitambog sa linaw sa kalayo sa impierno. Tambog. Pero may buong ka kay sa 1 Pedro 5:8 nagaingon nga ang yawa ninyong kaaway di mo pahulay. O nga siya nagsuroy-suroy, naglibot-suroy. Ano magitag kinsa ang tukbunon. Suroy-suroy pa na free kayo. Nga no man ibalhog mo na si Pirno niya kasuroy-suroy man ay. Pagkadakong panagsumpak kaya sa Biblia Brad Rudy. Ang tubag niya Brad Rudy nga kanang ingon nga ang yawa gi hatagan sa Ginoo kayo sa impierno. Duha ni ka ingno na to kahulugan. Ang usa ang impierno nga dapit nga dunay kayo sugno dito to adito mga makasala nga mag-anto sulay katapusan. Pero dunay kayo nga portable nga gisud sa Ginoo sa tagsa-tagsa ka espiritu sa yawa. Sa ato paglakaw ng yawa
sigig antos sa kainit, sigig antos sa mga libog siya kung galingon. Sila nag-antos yun. So naglakaw nga nagda. Pero di nila makita ang impyerno nga yatag Ginoo. Munang portable hell. Nga ang yawa makasuri-suroy, ya mo sangko sa itong una nga libre na din siya susuri man. Tinood nga makasuri-suroy siya. Pero wa mubiya niya ang impyerno. The hell or fire is within his being. Muna nga ang yawa siya magpakita nga kayo o diya sa ka babae nga kisudlan sa panuway pare nga exorcist murag sibog siya kay ang babae nagsigaman kayo. So motong kayo sa impyerno nga ang purgatorio sad kayo man nga naa sa kalag atong buhayana. Di kasyawa. So sa lakton pagkasulti, kuha ni magkasumpake. Karang gitambog si Ginoo ang yawa ngadto sa dapit nga mo ng impyerno. Na dito kayo ng labihan kainit, pero doon na pamaday rule si Satanas. What? Doon na paday rule, na paday buhat Satanas? Yes. Kaya nga itong pagkatao, sukdon si Ginoo ang kalig-on na to o kamapan na yun na to itong kalig-on na ron tamalangit. Yang Ginoo di man na manintal. So ang yawa yang isugo. Tintala na akong katawhan. Kaya ana na ako masukod. Unsa sila ka matinuuro na ako kung nunay pagsulay o matintal. Munang yawa, doon na din siya yung role. Muna di pa nahulho. Ihug tanan sa impyerno kasi sige pa man nagsuroy. So balik ko na to nga ang 1 Pedro 5:8 naglibot suroy yawa ron pagpanintal na to. Anya sa pinadayag 20 versikulo 10, ang yawa gitambog sa linaw sa kalayo sa impyerno mo na dapit. So mora nga ang yawa siyang kugalingon tambog sa impyerno pero doon na siya kagawasan pagtuman siyang role para nato. Naglibot suroy busa ang iyang impyerno yan lang nag spiritual fire within the being of Satan. Sa to painit ta pero di na to makita pero na sa kahiladman sa kahimtang sa yawa. Munang nag-anto siya, isang nagsuri-suroy pero nag-anto siya sa kainit. Munang ganlan o hell somewhat very spiritual within the being of Satan. Nala sa kahimtang sa yawa. Di mo dawa na makasumpake. Kaya kanang pagtambog, bot sa bot, nga doon ay dapit nga gitambugan. Pero kini nagsuri-suroy tungod kay ang impyerno nila within the being of Satan. Yawa man na. Pero sud niya na ang kainit nga dili makita sa mga tao. Musa nag-antos gyapon siya. Pareha na gyapon siya naa sa impyerno. Sa muna atong tubag sa mayo kay pangutana ni Brador de Casa. Unya kining doon na pamatay hinungdanon kay lantawon nga mga hinungdanong pahibaw. Ato ning taon og lantawon ang may hinungdanong mga advertisements. Salamat. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Maigsoon balik ta sa atong tulumanon, atong katinawan sa pagtuong katoliko, nil volitum nisi precognitum. Matod pas manultihon, dili ta makahigugma sa kapagkamao, nga wa tay kasayuran unsa siya o kinsa siya. Nil volitum nisi precognitum. Dili ta kahigugma sa atong tinuhuan kung wa tay kasayuran o kabangkaagan. Kinahanglan ita motuon gyud sa pulong sa Dios. Sa Book of Proverbs, nagaingon nga kung ang tao nga maalamon, makinalmanon, kung mohunong sa pagtuon, hapit mohurot ang iyang nakatuunan nga kaalam. Usa, kinahanglan matagkaroon og unya, kinahanglan ta mo basa sa pulong sa Dios, magampo ta nga lamdagan ta, unya dunay mga Bible commentaries nga may mong paklitan niya na malibog ta itong matagbuan ang enlightenment. Yaw ba nato ron si Brad Steve Bote? Usa ka batanon nga nagsakay sa dagkong barko, suroy sila lain dapit sa kalibutan. Punya doon na siya mga panahon nga iya yung gigugol sa iyang programa sa Facebook nga daghan kay mga tanaw o mga arguments nga iyang katagbo sa nagalalayan nato mga kaigsuunan nga non-Catholics o sa niya nato karon si Brad Steve Bote niya sa Danes Bacolod ang naila nga usa sa mga organizer speaker sa Catholic Charismatic Renewal Movement o mga nganda nato baptism of the Holy Spirit. Di ba doon na mo na din? Atong minahon si Brad Steve Bote. Dahil salamat Brad Sok, labi na sa ito ang suki nga tigpaminaw. Before ko mangutan na Brad Sok, doon na lang tayo ipaambit sa ito ang mga igsuon nga Katoliko Brad Sok regarding sa kining pagkumpisal sa mga pari. Doon na duha ka hitabo may igsunan. Unsa ni ka importante kining pagkumpisal nato ngadto sa pari. Una, sa dihang dunay nayawaan during exorcism, gipangutan na sa pari ang demon ba. If before God I am not guilty of greater faults in my later years than the sins of my childhood days, then I am not afraid. Thereupon followed a most astonishing confession from the devil. What you have already confessed, I do not know. Kuyo gayo. Kanadayong sala nga napasaylo na. Wala ilabot ang yawa na nakalimtra na siyawa. So what follows from this? Apparently Satan knows only the sins. Apparently Satan knows only the sins that have not been confessed or repented. Unang kinahanglan gyud ay sunan nga mangupisal ta. Ikaduha nga hitabo sa panahon ni Saint Anthony o Padua ang sunan. Doon ay usa ka lalaki nga grabe kayo ang sala. Nga murag dili niya kaya ba. So magkumpisal siya ngadto kang Saint Anthony. Ug nakita ni Saint Anthony ang iyang pagka sincero ba. Gingnan siya nga uli sa inyo ha og isulat tanan ang imong mga sala. So the contrite penitent did as he was commanded, and with all exactitude committed the long list of transgression to paper. Iyang gidala nga to kang Saint Anthony, who read it and gave his absolution. Then the saint returned the paper to its owner, but behold, not a trace of writing was visible. The absolution had not only washed off the invisible stains of sin from the soul, but had likewise blotted out the accusation written on the paper. So paghatag sa papel, katong dunay mga sulat nga mga sala may sunan, sa dihang gihatag ni Saint Anthony ngadto sa usa ka lalaki, nawagtang na dito ang tanang sala. So grabe kining kwan, kining ato ang confession. Karon atakihon lang sa ubang relihiyon. So man sunan nga di gyud to kalimtan ang pagkumpisal. Pangutan na Brad Sok. Doon na tayo pagtulunan Brad Sok nga kadtong higawa sa Iglesia Katolika walay kaluwasan. So gitudlo gini sa atong simbahan. Doktrina gini sa simbahan nga
kadtong nahigawa sa Iglesia Katolika walay kaluwasan. Pero kung atong tan-awon sa social media, Bradsok, dunay mga Katoliko, dunay CFD versus CFD tungod ining politika, Bradsok ba. Karon ang hitabo, grabe kayo ang palitan kay nabahi naman. So ang ako pangutana, Bradsok, kini sila mga Katoliko. Dunay mga tao, Bradsok, nga pagangan nga Katoliko. Pero unsa man gyud ang sakto nga definition, Bradsok? Kaysa ako ang paglantaw ni ana manggod, dunay mga tao kay gidebatihan man na. Dunay nag-ingon nga mga teologo nga ang gipasabot ni ana kadtong mga Katoliko nga nagabuhat gyud sa kabubut-on ni Kristo. Ug kadtong mga Katoliko nga anaa sa sul sa Iglesia Katolika apan nagpuyo sa salawayon nga mga buhat, nagpadayon sa pagpakasala, kato sila giisip nga nahimuwag sa Iglesia Katolika. Only din nga makabalik sila kung isalikoy, Bradsok, ang maong sala. So unsa man gyud, Bradsok, ang gitudlo ang sakto nga definition bahin niining pagtuluan na, Bradsok. Gingon nga extra ecclesiam non salus est. Outside the Catholic Church, there is no salvation. Nga kung kita muambak ba o di ta magpasakop sa matuod nga iglesia, wala tayo kaluwasan. Pero giklaro gina pagpasabot ni San Agustin o giklaro gina sa pagpasabot sa New Catechism of the Catholic Church. Nga nagingon nga kadtong wa masayon nga doon na day tinuod nga simbahan ng Iglesia Katolika nga gitukod ni Kristo, wa masayon. Pero na mga tao nga way-waysad nga mapasakop sila laing pundok nga nganlan Christian kay bituo man ni Kristo. Niya kanang mga tao na wa makadungog og about the Catholic Church. Labi nagtuan na sa lagi-lagyong mga dapit sama sa mga kalasangan. Now what happens? Kung wa siya mahibaw sa matuod nga iglesia, nga mo Iglesia Katolika, nga nag-agda ang kamatuoran sa pagpasakop sa matuod nga iglesia, Lucas 10:16, nga ningon si Jesus doon na po ko'y dagha mga karnero, mga katawhan, wa po masakop sa akong pundok. Ako sila nga tuon, danihon ako, ug danon ako sila, aron sila mahimong sakop, so sa kapanon, ug usara ka magbalantay. Sa ito pa mo ni ang panudlo sa itong Ginoo, pero waman kahibaw ni mo na. Muna na sa San Mateo 11:18, nga nagingon, nga ang Diyos, atong Ginoong Diyos, maghatag o gasa sa paghinulsol bisan niya itong mga hintil. Batay ha, kung saan ang hintil, wala klarong tinuuan. Pero nag-anda mag-Ginoo kanila o gasa sa paghinulsol nga makapabangko silang kinabuhi. Makita nato how unsa ka maluluyon sa itong Ginoo. So mo na nga, ang wa mahibaho, ningon bitong Ginoo diya sa krus, amahan ko, pasiluwa ka itong wa mahibaho. So, naa sila sa brim of forgiveness from the wide heart of God. Na bisag na naras ngilit, pero nasuod sila sa kasing-kasing sa Ginoo. Mo na ang isulti simbahan. Kadto rang wa mahibaw. Kadunay malisya sa ilang pag-ambak kay biyaan ko ng Iglesia Katolika kay way hinungdan ni. Dunay daghang mga makasasala nga mga tao. Oh, ayaw nagpatakag hukom niya na nga kanang daghang kay nga tagak nga mga hinog nga mangga niya to kamutilaw aslom kayo. Di ka katulog-tulog sa tinuod sa mangga. Na kanang naa sa punuan nga hinog na. Kaya makaingot tamis din ang maghaharan. So, para ito ikapambit sa pagkutanan ni Brad Staybuti. Yeah, Brad Dins. Ang ako ang pangbuot nga masayran sa Bradsok ay mayong adlaw ninyong tanan mga televiewers kining mahitungod sa kagawasan o kaluwasan pareha ra ba ni o lahi ni
O ang tao nga naay kagawasan naabay kaluwasan o ang tao naay kaluwasan naabay kagawasan. Paliw kuno pa lawom ani Brad Sok. Well, excuse me. Kanang kahimtang sa kaluwasan, naa diha ang kagawasan. Pero naay kagawasan, huwag kaluwasan. Huwag ay kaluwasan. So, ang distinction, palitan. We were enslaved by Japanese invaders. Uli po ng mga Pilipinas niya ito. Pero niabot sa ating Amerika na kagawas ta. So, doon na tayo kagawasan. We have now the freedom from the somewhat nga mga kabangis ba ron sa mga na to himot is mga invaders. Pero natas kagawasan. Pero dili pa nakaluwasan. In the strict sense that we are discussing about faith. So ang kaluwasan, mauni ang gingon sa atong Ginoo sa Ezekiel 18:27 nga kamo mga makasasala doon lang muna ko. Isa kung sa kadako, kadaghan sa inyong sala. Hinulsuli lang inyong sala. Pero time pa. Kaya mangutan na muna ako, matod pa sa Ginoo, unsay paghinulsol. Ang paghinulsol, di pagpaagas og luha. Dili ka na muhila ka. Kaya nakahimot ang paggiyatak o paglapas sa sugo sa Ginoo. Dili na mao. Ang tinuod nga paghinulsol, matod pa sa Ginoo, likay sa sala. Ayaw na pagbalik pagpakasala. Likay sa sala. Mao ning tinuod nga paghinulsol nga makalipay nako. Unya, human sa paghinulsol, pagtuman na sa mga sugo. Unya, pagbuhat na natong mayo. Mao nang kaluwasan. So, doon ay taong naas kagawasan, pero apay kaluwasan, in the sense, in the mundane principle ba, sa yutanon nga pagkasulti. Nahimo man tang gawas nun, may kagawasan ta, batok sa mga Katsila, batok sa mga Japanese invaders. Pero, mag-isukot ang kaluwasan, wala pa kay ang kaluwasan, gikan man sa langit. Gikan man sa atong kasing-kasing nga miduol ta o nagtuman ta siyang kabubuton. Ngunit kaluwasan. So ang kaluwasan, doon ay kagawasan. Pero doon ay kagawasan, huwag kaluwasan. Nga ako na distinction sa kining panahon sa invaders, bagi uli punta sa Katsila, uli punta sa Hapon, pero nagkagawas ta. Kadawatag freedom. Pero pa'y kaluwasan. Kay kaluwasan, nagpasabot man na sa spiritual aspect nga purong-purungan tas Ginoo siyang giharian tungod kay nituman tas siyang sugo. Hinoon pingon tag kagawasan, kaluwasan, nagpasabot na kanang kaluwasan gisigutan mundane sa tubay tawhanon o yutanon nga kagawasan. Pero nga ito muna sa atong una ug kaluwasan, that means our salvation in the heart of God or in heaven. Muna siya itong kaluwasan. Yan ba si Brad George Torrefil ato sa paminaw? Salamat presok, may hapon kanimo nya, may hapon karatong tanan, labi na sa itong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod nga itong programa ug sa mga online viewers sa FB. Mayong paglantaw karatong tanan nya. Akong greetings diha sa poblasyon Itapi Bohol sa wingagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug siyang kapikas nga si Kuya Badoy nya diha sa Katarman Liloan Cebu, si Brad Romil Sotirol nya, si Dong Lawrence Nalsaro nga kanunay pod nga nagsunod nga itong programa mayong paglantaw nimo diha Brad Lawrence Nalsaro. Lawrence Nalsaro. Basok ang akong pangutana basok ako ning ipasok ka diri sa Marcos 4 basok nga G sandud sa 12 ako lang basahon basok ng ingon diri basok nga sa naginusara na si Jesus pipila niya itong mga nakapati siya mga panudlo biduol kaniya uban sa napulog duha ka mga tinun-an ug mihangyo kaniya sa paghatag og katinawan niya itong mga sambingay. Si Jesus mitubag gipadayag na sa Dios kaninyo ang mga tinago sa iyang gingarian apan alang sa uban nga naa sa gawas ang kamatauran gipadayag ingon nga mga sambingay tungod niya na bisan ug magtan-aw pa sila dili sila makakita ug bisag mamati sila dili sila makasabot kay tingali unya mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila. So ang akong pangutana ni basok kining giingon ni basok ba nga basig kanang kung mamati sila basok bat niya tingali o kanang baka basig niya mamalik sila sa Dios basok ug pasayloon niya sila. So masabot na to ni basok nga nanay gid mga tawo basok nga kandidato gyud basok nga para impierno yun nga dili na mapasaylo ba
nga murag kandidato murag nanay destiny para impierno basok kay ningo man siya nga basig mamati sila unya mapasaylo pa hinuon sila nagituyo niya ang sabingay basok kay para magpabiling gyud sila nga di gyud kasabot para mao nagituyo ilang dangatan nila nga impierno kay og iyang sultihan basok unya makasabot mamati sila sa Dios nya maluwas pa hinuon so wala ko patitaon ni basok kay mura manig kanang masabot na to nga nanay gidestino para impierno nya dili man may panudlo sa tusimban kay ang tusimban dunay gidestino para langit pero wala gidestino para impierno pero kini basok nga bersikulo masabot na to dili sila makasabot kay tingali unyag mamalik sila sa Dios ug pasayloon niya sila paliw ko pagpatinaw ni basok da salamat. Doon na magoy kahimtang o state of sin na yung mga tao nga naulipon gyud si Yawa, nagpagapos gyud si Yawa. Yawa kay magkahuna-huna paglugtas sa gapos nga gigamit si Yawa kanila. For example, sugal nga makalilisan kayo na yung mga panikas, na yung mga panglimbong, kasambog lang na. So, naagyo sila sa state of mortal sin. Ang bibid kayo nga kasagaran may tabo sa atong palibot, kana magpuyo-puyo, mga Katoliko sila. Niya way kasal. Niya maghimo sila sa mga buhat nga pribilehiyos kami yun. Mortal sin man na. Yawa kailam gunaw na nga, mortal sin man eh. Huya-huya ko ni kalipayan niya, lagbiton niya, matugkan ko atake sa ako si kasing patay impierno na kay man makaandam so mo nga nalan itong state of mortal sin sa mga opposite that state of grace. Ang state of grace mo yung maayo nga nakakumpisal ta nibiyan na ta sa atong nga sala kunya nagsugot tas pagtuman sa mga sugo sa Ginoo naghimo na tagmayo ya kalawatas mahal nga lawas Ginoo. Klaro kayo ang state of grace nga naa ng tawana. Kung mamatay na, di lang mo ambak ang iyang unahon naglain, malangit gina siya. Muna katong manaa sa state of mortal sin, nakibaw ang Ginoo, ang kini mga tawana, kandidato sa impierno. Kay wa magyan magkabana sa paglugti ang ilang kalipay lang ang lawas nun o bandi ang kalibutan nga nagpasalaag kanila. Wala sila maghunap isang gamay na lang nga malugtas siya sa maong kaulipnan. Muna nga state of mortal sin. Nga, sa atong hunahuna nga ginapos na ginisiyawa. Pero base na lang sa ilang the ways of God or the miracles of God nga ma-converted siya mga siyang pasaylo. Could we say that God will refuse that because He is the mortal sin? Muna ikalipay sa Ginoo, yung Ginoo, kipangita na ko ng mga makasasala, nagkaroon ni balik na nako bisag makasala siya ako lang lang ingnon nga destinado na baka sa impierno. No, he cannot say that because God respect the freedom of the will that we have. Kita'y makapalangit sa atong kugalingon kung nagbinuutan ta naglikay ta sa niya abagan tas gracias Ginoo namo na we are in the state of grace nga malipay tag mamatay ta kay adto kita sa langit. Pero tawo imong gisgutan nga handok Ginoo nga sa termino ng basa din Ingon sila ba nga ituyo ni nagsabi nga iberso kay basi unyag mamalik sila sa Dios mamati sila sa kuan ba niya basin mapasaylo pa hinuon sila so ambot sabot nga dili gid gusto to sila pasayloon kay ingon nga gituyo ni nagsabi nga kay basin unyag mamalik sila sa Dios ba yung mapasaylo na hinuon So that is the mind of man nga ang kahadlok nga ang mga sasala nga basig balik niya yung pasaylo niya what nasa tong una nga doon na di ay tao nga gilista nas Ginoo gituod na sa iyang kapalaran may impierno siya yun na pa ang Dios na ibawas tanang umabot pero dili tanan ug dili niya ipaibaw tungod sa usa ka teolohiya dugma nga we have the free will kita magbuot man matubutag langit, matubutag impierno. Ya, kung na tao nga makasasala ka, sumbingay lago, basta nun niya magkakatos pa sumbingay, mabalik hinoon nga, kalawasan. That is human allegory. Tawhano na siyang panghuna-huna
ang kuyugan las Ginoo, pero ang tinuod mo way makasasala nga balibaran sa Ginoo. Bisan pagkakana siya gipanganak sa mga makasala, naas palibot sa makasala, pero the miracle will happen. Sama ni Saul, maglulutos, patay mo Kristiyano. Pero unsa may luwas Ginoo, wali ba sa uban niyang mga tinudluan? Wala. Milagro. Kilat. Hug si Saul, nabuta. Then that was the beginning. He was converted. That is God's way. Muna dito kaingon nga, hadlok ni Ginoo, kagsabot niya sa pasumpingay niya, mga ipasaylo niya, luwas Ginoo. No, that is human allegory. That is not God's way. Doon ang pagkaipunta na doon? Wala nang sinyas ang Carlos. Ha? Ay na. Sa dili pa mo napos sa atong mga pagpambit, doon ay mga pasalamat sa mga taga-Talisay City, Cebu. Nga ang mayor doon na kayo regular nga bisita sa mga barangay. Nagdaog daghang kayong tambal, mga doktor, mga nurses, abogado, na mga engineers. Sumilabot na abogado ug engineers. Kaya doon na ay mga kasamok sa barangay, ginaglag abogado. Engineer, kaya doon na sila mga plano sa pagtukod o eskwelahan o daan ba, ang engineer mo ay matabang sa niyana. Pero ang tambal yun, daghang kayong tambal, ihatag sa mga human sa resita, kaya na may daghang doktor. Lipay kayo sila ining nato sa Talisay, nga maduo, hapit kada barangays, all around, schedule ba, nga maduo, gits mayon. Ya ang Tino typhoon nga 15 daghanang makalilisa nga nawad anong mga balay. Ya ngutana sila mayor asa may puyo, wala may bay. Kaya orang mayor adunay eskwelahan. Public schools, kapuyo mo diha. Kana mga gyms o basketball courts, kapuyo mo diha. Pamahaw paniud to panihapon. Niya pagabot sa pila ka buwan, duha ka buwan, ningon ng mayor manaog na mo. Inyo ning gusto. Karon dunay kwarta nga inyo magamit. Para magkatukod mo bisag gamay lang ang payag, nagapuyaan ninyo, lipay kayo sila. So, ang sunog sa Bulacau, gilabihan to ka mga sityos, grabe yun, di na masuod sa fire truck. Itabangas mayor sa lapi nga makatukod sila. Ingno na to, bisag ginagmay lang, basta kapuyaan nila. Onya, ang mayor sa nagpahinumdum ka na to nga ang Talisay College, suway tuition fee. So many, hibong sila all around the province. Kanang eskwela diyan, 800,000 students. Ngano man na? Kay way tuition fee, way bayad ang sa eskwelahan. Ang inahan, glitter yun o baon nila gamiton. Pero sa kalampusan nila, ang ilang mga anak na kadawat o diploma na yun. Niya ang ospital, free, libre, way bayad sa doctor's services. Kaya sa mga private, puti na ko piranan nato sa mga doktor. Niya tampal, wag yung bayad. Lipay kay mga Talisay. No? Diyos mga panalangin, pasalamat sila. Kamuni panghitabo di sa Talisay niya, yabagan sa ng mayor, sa Vice Mayor Choy Asnar, mga councilors, o siyang kapikas nga mo si Congresswoman Rhea Golias. So kini nga itong mga paibaw pasalamat, unya pasalamat ni Brad Dudong Lemchua nga itong presidente sa Cebu Catholic Television Network nga na himo nga itong programa, nga itong mga programa mo lagbas na sa ubang nasod sa atong palibot. Nga itong mga sponsors sa pag-ampo, Brad Adam Amper, Catholic Faith Defender, presidente na to, Julius Lawas, Crispin Tampos, maring tigampo na to, apil na si Steffi Barreno. Salamat, tagbuta po ni atong tulumanon. Atong katinauan sa pagtuo din sa Cebu Catholic Television Network.